Sa ibang balita, 5 retailers sa Marikina Public Market ang pinagpapaliwanag ng Department of Agriculture dahil sa hindi pagsunod sa maximum suggested retail price. Samantala, pinag-aaralan ng DA na makipagsabayan sa kompetisyon ang Food Terminal Incorporated para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Namalengke ngayong umaga si Tatay Romel para bumili ng pang-ulam nilang mag-anak sa mga susunod na araw. Namili si Tatay Romel ng giniling na baboy at karneng baka. Para sa kanya, malaking tulong ang pagkakaroon ng maximum suggested retail price sa mga bilihin. Malaking tulong yun sa mga nagbabudget. Maliliit pa yung mga anak. Para matiyak na sumusunod sa MSRP ang mga nagtitinda, nagsagawa muli ng panibagong Special Joint Price and Supply Monitoring Inspection ang Department of Agriculture kasama ang Department of Trade and Industry sa Marikina Public Market. Dito ay inikot ng mga opisyal ng DA at DTI ang mga pwesto sa loob ng pamilihan kung ang mga ito ay sumusunod sa MSRP. Sa kanilang pag-iikot, naobserbahan ng DA na nananatili pa rin mataas sa MSRP ang presyo kada kilo ng imported na sibuyas sa ilang mga pwesto. Ang presyo ng imported na puting sibuyas sa Marikina Public Market naglalaro sa 140 hanggang 150 pesos kada kilo, habang ang imported naman na pulang sibuyas ay naglalaro sa 200 piso kada kilo. Mataas sa itinakdang MSRP ng DA na 120 pesos kada kilo para sa imported na puting sibuyas at 150 pesos kada kilo para sa imported na pulang sibuyas. Dahil dito, namigay ng notice to explain ang DA sa 5 retailer. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, mataas raw umano ang hango ng mga retailer sa mga supplier. Base po doon sa mga napadala na nating NTEs before at yung mga sagot nila, hindi po naman nila masabi kung ano yung pangalan po ng mga pinagkukuhanan. Sinasabi nila na binabagsak lang sa kanila, iba-iba daw yung nagpapadala sa kanila, hindi daw nila alam yung pangalan. So, medyo may challenge po tayo doon sa pag-delve or pag-imbestiga dito sa rason kung bakit po hindi makasunod sa MSRP. Napansin rin ng DA na mas mataas ang presyo kada kilo ng liempo. Ang bentahan ng liempo sa Marikina Public Market naglalaro naman sa 400 pesos kada kilo. Mas mataas ito sa itinakda ng DA na 370 pesos kada kilo. Sa oras na makulangan ang DA ng paliwanag mula sa mga retailer na nabigyan ng notice to explain, maaaring humantong sa pagkansela ng permit, pagpapasara ng kanilang negosyo at maparusahan kung mapatunayan na sangkot sa profiteering ang mga negosyanteng nagbebenta ng mas mataas sa itinakdang MSRP. It would warrant further investigation. Ang gusto nating malaman nga kung saan sila kumukuha para hindi ho sila kasi sila yung frontliners natin, yung mga retailers. Para po talagang hindi ho sa kanila mapunta yung bigat ng aligasyon na baka merong pong nangyayaring profiteering dito o pang-aabuso. So gusto ho natin talagang matrace kung saan po nanggagaling talaga yung taas ng presyo ngayon. Nakikita rin ngayon ng Agriculture Department na mataas ang presyo ng lowland vegetables dahil sa kakulangan ng supply dulot ng malamig na panahon at inaasahan na babalik sa normal ang presyo nito pagdating ng tag-init. Isa rin sa pinag-aaralan ng DA ang plano na makipagsabayan na rin ang Food Terminal Incorporated o FTI sa kompetisyon para mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.